the fourth Sultan of Sulu is the first Sultan of Brunei. Nagkaroon po ng conflict sa Sultanato ng Sulu, wala pa pong Pilipinas nung time na yon. Ngayon, nung pumunta po ang kapatid, ang Sultan ng Sulu, he stayed po in Brunei. At doon na siya nag-establish ng kanyang kingdom. So, ang naging Sultan po ng Sulu ay the brother. Ngayon, nagkaroon po ng rebellion sa Brunei. So, humingi po sila ng tulong dahil kamag-anak na ang Sultanate of Sulu at maraming tao noong mga panahon na yon, humingi po sila ng tulong sa Sultanate of Sulu. Ngayon, nung nanalo po sila sa rebellion, nakwel ang rebellion in Brunei, as a token of gratitude, Sabah po was given to the Sultanate of Sulu. Maliwanag po, Sabah was given to the Sultanate of Sulu and not to the Sultan himself. So ano po ba gusto kong i-point out dito? That Sabah po does not only belong to the Sultan or the Sultan's family. Ang tumulong po para makwel ang rebellion ay mga tao. Kung kaya't ang Sabah ay naibigay sa Sultanate of Sulu. When we speak of the Sultanate, tao po ang pinag-uusapan natin dito. Kung kaya po, dumaan po ang mahabang panahon hanggang sa nirenta Spanish time, no? I think before pa pala 1700 yun, sorry. Lease pala yun na before pa 1600 nabigay ang Sabah. 1620, kailan ba yung Espanyol dumating sa Pilipinas? 1521, okay. Noong 1521, humarap po ang Sultanate of Sulu sa sa mga Spanish. So nagkaroon po ng gera. Dahil po kailangan nila ng pera to wage war sa sa colonizers, timing po itong isang kumpanya, British Northern Borneo Company, gusto po nilang rentahan ng Sabah. So pinarent po ito ng Sultanate of Sulu sa British North Borneo Company. Hanggang sa, ayun na po, nung nalipat, na-transfer na, nagkaroon na ng Federation of Malaya, ito pong British Crown, pati ang kumpanya na nag-renta, iti-transfer po yung rent doon sa Federation of Malaya. Kaya po, from 5,300 Mexican dollars or coins, gold coins na binabayad, ay naging ringgit na lang po ito, 5,300 ringgit. Pero po, nakakontrata kasi ito, and this is a perpetual lease. So kung naayos po ulit yung lease na ito nung sa Federation of Malaya, it's a perpetual lease. So ibig sabihin, 100 years po ito. Wala naman kasing indefinite talaga eh. Yung pag sinabi ng perpetual, 100 years ang renta. So 100 years po, nag-lapse na po yan noong 1978. So 1978 po, hinihiling natin na hindi na tayo bayaran ng renta. Kung hindi po, ibalik na sa atin ang Sabah. Ang stand po ng pamilya at ng Sultanato ng Sulu ay Sabah po, tapos na po ang renta. Tama na po yung 100 years o more than 100 years na ang dayuhan po ang nakinabang sa dapat sanang mga Pilipino ang nakikinabang. Hindi po malimit sa kaalaman ng marami, no? Sa ating lahat na nasa silid na ito, na ang buhay po sa Pilipinas ay napakahirap. Kung kaya nga kahit ang laki ng risk of working abroad, especially the risk of working in Sabah, napakalaki po ng risk na hinaharap, but still we take it. Hinaharap po natin yung risk na yon dahil para lang mabuhay. Ngayon, ang tanong dito, hindi po bakit nagpunta tayo sa Sabah eh. Ang tanong, bakit natin kinukuha ang Sabah? Ang tanong natin, bakit ba ang mga Filipinos nagpupumilit magtrabaho sa Sabah despite the fact that we all know the risk that we are about to take in the hands of the Malaysian authorities?